it's not really the corruption now that is our more serious problem. We are now facing a failed state actually. Why failed state? Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Diba? Captured na ang legislature. So wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance, mga pictures, para mapatunayan na pumunta talaga sila doon. Pero yung iba pang mga litrato, mga videos, ay bibigay na lang namin sa Office of the Ombudsman. No? So babalik kami sa Office of the Ombudsman bukas, alas 9:30. Nabanggit din po yung A7 maleta para kay Senator Mark Villar. Ano na po ito? Po ba accusation lang o talaga po? Hindi, yun yung nasa affidavit nila sa joint affidavit. Wala namang binago doon. Attorney, were you dismayed na hindi natuloy yung hearing po ng Senate Blue Ribbon ngayon? Oo, inimpormahan ako kanina kung ano yung pinagdadaanan ng ibang mga senador. Kaya minarapat namin na mag-press con na lang kasi nandito na rin lang kayo para bigyan kayo ng konting idea kung ano yung ipepresenta namin sa Ombudsman. Kasi magre-resume kami bukas sa Office of the Ombudsman. Natapos na, actually naumpisahan na si Buduan pero hindi natapos. 8 abogado yon yung nag-i-interview sa kanya. So babalik po kami bukas plus additional 2 si Waupan at saka si Bulontate. Pero handa pa rin po kayo humarap sa Blue Ribbon Committee sa Senate kung sakasakali. Walang problema. Kahit sino. Magpapakita po kami. Pero do you think imbitahan nila kayo, attorney? After 18 may 14 plus 7, Marines na lalabas na. Actually marami po yan no? Depende sa kung ayaw pa rin nilang maniwala, baka si Saldico pauwiin ko na rito. Ganun, sir. Willing naman po si Kong Saldico na bumalik ng Pinas to testify? Ma'am, binibiro lang kita. Wala akong connection kay Saldico. Attorney, napansin namin kanina, nagsalita si Jeron. Sino pa ba yung 4 na bagong witness? Yung 4 si Gamboa, Senisa, Ibasco at saka Valderrama. Oo. Pero ilan lang nagsalita sa kanila kanina? Parang nagsalita lahat. Yung nasa likod na dalawa sa harap, si Gamboa at saka si Valderrama yung nasa harap kanina. Attorney, Ano yung confident ka pa ba? ebidensya? Dahil sabi mo kanina, ginigipit na yung ilang senador. Are you still confident na magtutuloy-tuloy ito, magiging maganda pa resulta nito? Alam mo, hindi naman kami lumabas para sa mga senador Lumabas kami para sa bayan. No? Hanggat nandyan ang mga kababayan natin na handang makinig at naghahanap ng hustisya sa pagnanakaw na ito, ay nandyan kami. Makiki-cooperate kami. Kung may pagbabago man sa liderato bukas, do you think iimbitahan pa kayo for the inquiries? Sana imbitahan kami. Pagka may pagbabago sa Senado, naghihintay kami at umaasa kami na imbitahan nila kami. And if not, Yun ang mas mabigat na problema na hinaharap natin. It's not really the corruption now that is our more serious problem. We are now facing a failed state actually. Why failed state? Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance. No? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Diba? Captured na ang legislature. So wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. No? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government,
that amounts to a crime against humanity. No? So yung gobyerno natin ngayon, hindi na nagsaserve ng interest natin. Yung ekonomiya, bumabagsak na. Yung rule of law, yung batas natin, weaponized para habulin ang mga kalaban sa politika. Pagdating sa sovereignty, wala na tayong sovereignty kasi the administration now is willing to surrender Filipino citizens to a foreign jurisdiction, which is ICC. Ang sinabi nga ni Matibag, sa mga susunod na araw ay babahain ang Pilipinas ng ICC warrants of arrest. So gustong-gusto nilang ipaaresto sa ICC ang mga Pilipino, samantalang meron tayong functioning judicial system dito, no? So, sinurrender nila ang sovereignty natin. So, failed state na po tayo. Thank you. Sir, isa pa. Blue Ribbon Committee ni Senator po. Attend kami. Sir, kamusta na po yung mga malis natin sa kabila ng naihayag nyo na ang mga pangyayari sa flood control? Kamusta na sila sa kabila ng mga maraming banta? Okay lang, sanay naman sila sa mapanganib na sitwasyon. Dahil mga sundalo naman sila noon, no? So, kaya naming i-handle ang aming security. Thank you, sir. Marami na kayong kaso na natanggap sa buong Pilipinas po kayo, sir? Luzon, Visayas, Mindanao. Meron na sa Marawi, sa Surigao, sa La Union. Paano nyo nag-handle din, sir, sa iba't ibang, kunwari magkasabay yung mga hearing? Hindi, yung mga final nila sa labas ng Quezon City, dapat i-dismiss yan, no? Kaya nga ang advice ko kina Adyong, kay Ortega, kay Barbers, ipa-review nila sa kanilang mga abogado yung Article 360 ng